Hello there, fam. Welcome back to the Honors Toughest Talk, episode 6, where we open our pod for the toughest and most inspiring stories. Actually, recently, we saw a story of courage and toughness unfold. So please, let's watch this clip. Okay ka lang. Maganda naman. Ayun na yung one. Dito na lang ako sa likod. Mami, sabayan na lang kita. Tumigil ka nga dyan. Ay, ang anak ko talaga. Diba? Ano man. Ano? Umiyak siya. Okay, sabayan din kita. Ano ba yan? Ay ko. Tumigil nga kayo. Ang kulit nyo nga. Ang hirap pala nito. Bakit kayo ganyan? Nahiya ka pa sana ziniro na yung akin. Hindi na gansa ganito na. Okay na to. Okay na siguro to. Parang cute naman. Mamaya na. Nagka-cry na yun. Iyak. Ayun lang, hindi ba nga maayos? Tay, nahiya naman yung buhok na sobrang haba. Dito. Ala, ano to? Truly touching indeed. This video garnered millions of views worldwide for support towards a mother who's battling cancer. Ladies and gentlemen, I think this family needs no introduction. Let's all welcome the Luzong family. What's up? What's up? Kumusta naman? Do you want to quickly introduce yourself from you? Alright, I'm Ariel Luzong. I am the only son of my wonderful mother here. And I am happy to be here. Thank you so much. Good. That's good. Yes, and I'm Lynn Luzong, the mother. And I'm so thankful to be here. Thank you. Okay. Hi, I'm Kat Luzong and I'm Mommy Lean's youngest. Okay, we are so honored for you guys to be here as our guests. Grabe. It must have been a very emotional roller coaster the past few weeks, I'm sure. So before we go into the nitty-gritty of our pod no or interview. So dito kasi sa Toughest Talk, we have something called the toughest intro. So yung format niya parang ganito. So bigyan ko lang kayo sample no. Ako si AC and tough ako dahil so for example, kahit ano yan actually hindi naman kailangan maging seryoso. Kunwari, tough ako kasi pang 5th episode ko na to na parang live podcast lagi. Ayun. So how about you, Arel? Gusto mo mag-start? Yeah. Okay, ako si Ariel Oo. and tough ako kasi I came from the top 10. And my family is the most important persons in my life. Wow. Thank you. I'm Lynn Luzong and tough ako kasi I will survive whatever happen, whatever pagsubok na dumating sa buhay ko. Kakayanin ko to. Wow. Yes. I'm sure. I'm Kat and tough ako kasi anak ako ng mama ko. Eh. Mama mo. Okay. Thank you. So, Honor Fam, nakilala na natin sila, no? So, kamusta naman kayo? Who wants to go first from you guys? I think si Mami. Mami, gawang kumusta ka? Kamusta ka naman, Ma'am Lynn? Okay naman ako for now. So, I guess sana all throughout maging okay ako. Mhm. And with the people around me and beside me,
lahat ng pagsubok na darating sa buhay ko, kakayanin ko para sa kanila. Grabe. Very inspiring. May mga pinagkakaabalahan po ba kayo ngayon? Pinagkakabisihan? Bukod sa pagiging artista ngayon. Natawa naman ako doon. So, for now, since nag-undergo ako sa treatment, medyo stop muna ako sa mga pinagkakabalahan ko. Pero before, nung medyo hindi pa ako masyadong nanghihina, I am busy doing my sideline, yung mga business ko, ganyan. Baka gusto nyo i-shoutout yung business nyo muna, di ba? Domi. I'm making Go. gourmet tuyo. So, Ay, kung sarap. May gusto dala po nyo ba kayo? order, ipapa-deliver po. Sige po, ano pong Sure. i-plug nyo yung page nyo sa Gourmet Tuyo. Go Kat. It's at Extend Coffee Co. in Instagram. Tapos we're also selling pastries. Tapos ako naman po nagbe-bake na. Ayan. I-link na lang natin direct sa video. Ayan. Thank you. Okay po. How about you, Kat? May Ako po, pinag-aabalahan ba ngayon? Yun din po. Sa baking lang din po. Tapos syempre pag-alaga po kay mommy. Tapos minsan po nag-nails. Gumagawa po ng nails. Follow. Ano yung... Follow. Si nail Follow art? Ganun? at cat Yan. Pero tag dito, stay tuned para sa para sa Marami pa. sa pag-accept ng clients. Naku, baka may marirefer ako sa'yo. Sure po. You know who you are? Message, nail art. Alam ko naman. Ay, ala. May Meron secret, relationship. Di naman secret. Di naman secret. Low-key lang. Low-key lang. Anyway, so, a person who needs no introduction, no? Si Mr. Arel. For context, guys, Arel was one of our honor stars before for X90. So, how about you? Kamusta ka naman ngayon? Grabe naman yung no introduction. Para naman Arel Luzong, Joshua Garcia. Ganun ang level. Siyempre, medyo So, Joshua Garcia, Arel Luzong. Ganun. pwede. O kaya, Arel Luzong, Julia Barreto. Di ba? Mas pwede. Mas pwede. Ayun, so sobrang happy now na I get to spend a lot of time with my mother kasi may press tour. Hindi, marami kasi nag-invite din sa amin to talk, to share our story na we gladly accept naman kasi nga I think this is an opportunity para makapag-inspire, pakilala sa tao and masabi kung ano yung story ng mom ko, which I think is a very noble one, very honorable one, if I may say. Yeah. Kasi grabe yung fight ni mommy. Not just about her illness, pero yung life niya rin talaga. tama. So, thank you so much for the opportunity to be able to share her story. It's our pleasure. Actually, watching that video right there, grabe, iba yung impact niya eh. It's so powerful na parang with no hesitation, just did this. Nakita nyo. Parang grabe. I hope all our viewers watching there, or kung hindi pa papanood yung full video, I think we're also gonna link the full video. Please watch it and you'll see there kung bakit very inspiring yung story ng Luzong family. Tumatanggap pa naman kami AC ng support. So kung gusto mo mag-shave ng ulo ngayon right now, Grabe. we welcome it. pressure ako dun, That's a challenge na next time na lang pag-iisipan siguro. Siguro balbas muna. But eventually, tignan natin. 10 million views. 10 million views yung podcast na to. Sige. Pag naka 10 million Pag views naka to. 10 million views yung episode na to, I will consider. Consider pa lang. Okay, consider pa lang. Consider. Ayan. Sige, let's talk about your experience naman about being an honor star muna. How, Grabe mo yung star. anong gusto Pero, mo? Moon? Sun. Sorry. Bilang isang our KOL stars for X90, how was the overall experience so far? Sobra kasing saya naman sa honor kasi hindi sobrang formal ng mga tao. Hindi ko naman sinasabing bardagulan lang dito. Pero super happy kasi very welcoming yung honor. Especially to me as a starting KOL. They gave me the opportunity Ang humble naman of a starting lifetime. KOL. Wow. Diba? Na makapag-endorse. Kasi pangarap ko lang yun dati na gaganon ka ng cellphone. Na eto, okay, pero Ayan, nga, ayan. try nga natin cellphone.
Pangarap ko lang yung dati, yung gaganon ka ng cellphone, tapos endorser ka. Ay, wow. Pero ngayon, nabigyan Kita ako ng ko nga yung chance. Julia. Di ba Julia? Julia Barreto. Oh. So ngayon ako nabigyan ng chance to fulfill those dreams. That's good. So thank you so much, Honor. And I would say, sobrang masaya naman yung journey ko with Honor. I haven't tried Honor before, pero nung na-try ko yung phone na to na X9D, ayun, life-changing siya. Kasi paano mo kaya naman ko siyang sabi? ganyan. Oh. Bakit hindi sa floor? Kaya ko siya ganyan. Okay. So, wala akong takot. Aha. Usually, takot na takot ako sa mga, as someone na sobrang clumsy, natatapon lahat, nalalaglag lahat. Natatakot ako, may anxiety ako sa phone ko na malaglag. Pero sa Honor, walang anxiety. Diba? Okay. So, ayun ang change sa life ko na nabigay ng Honor. Sa family mo naman, what was the effect when you started with Honor? Kasi nga, ang thankful ako sa Honor ay nabigyan ko rin ng opportunity si Daddy na mawala yung anxiety. Hindi, actually, wala naman anxiety si Daddy. Parang wala siyang pakialam sa cellphone niya. Okay. Diba, guys? Ikwento na naman kung paano si Daddy sa cellphone niya Ikaw, before. Ma'am Kat. Ayun nga, bale kasi si daddy, ano siya, tawag dito, very, hindi naman sa careless, pero parang gano'n na nga. Parang gano'n na nga. As in, kung saan niya ilapag, go lang. Tapos si daddy kasi medyo sa construction eh. So kung saan na kung ano-anong napapatong niya sa sa phone niya. So yung mga lumang laging basag as in. So nung nakita namin yung Honor, medyo bago pa lang yung Honor nito. Naisip na namin na bilan si Daddy ng phone sa Honor. Tapos hindi pa KOL si Kuya nun. Hindi pa ako na-invite. Thankfully nga, na-invite si Kuya. Tapos, nabigyan namin si Daddy ng phone. Tapos That's yun, good. tuwa siya. Kasi nga, dito, Kahit mabagsak siya. Yun nga. Kasi minsan, nagbabike siya, nasa bulsa niya yung phone niya nalalaglag. Tapos, nasasagasaan ng bike niya. So yun, ngayon, hindi na siya masyadong scared sa ganun. Tapos, tuwa siya talaga. Clarify ko lang, Honor, from unpaid plugging po yun, ha? Lahat yun, totoo. Ay, totoo yun! Totoo yun! Totoo yun. As in, Baka hindi sabihin pa- nyo paid. Wala Ay, pa, hindi. hindi ko pa kilala yung Honor dati. As in, nakikita ko lang yung videos. Kaya ako nasuggest kila mami na Honor na lang kaya ibilin natin kay Daddy kasi Sobrang laging nakakasya basag sa yung cellphone niya eh. So, hindi ko alam kung totoo ba yung mga videos na napanood namin. Well, true enough. Nung nabigyan ako ng opportunity ng Honor na maging Mag-endorse. KOL, maging brand ambassador, at na-experience ko firsthand yung Honor, Yeah. totoo naman pala. Totoo naman po pala. At nalaglag na siya many times. And wala pa pa rin. siyang basag na magi-green yung LCD ko. So hopefully, yung kay Daddy, kabibigay ko lang rin kasi nung kay Daddy, mga 2 months, ganyan na. And buhay na buhay pa naman. Pabuti nating 5 babalikan years. natin. Yeah. Babalikan natin kung gaano katagal. Episode 10? Maybe. Ikaw naman po, Ma'am Lynn. You have 2 wonderful children with you. How would you describe them or ano bang gusto niyong sabihin sa kanila for now? You are so lucky to have them, by the way. Yeah, yun ang sabihin ko. I'm so lucky and blessed to have these children beside me. Pati po yung panganay ko din. Talagang hindi rin naman siya tumitigil ng kakakukumusta sa akin. Opo. Although malayo siya. Sobrang natouch ako sa ginawa nila. So hindi matutumbasan yung saya at ligayang naramdaman ko nung time na ayun na, tinatanggalan ako ng buhok. Tapos, ganun ang ginawa nila. Sobrang na-touch po talaga ako. And deep in my heart, naantig po talaga akong sobra Grabe. nung ginawa nila sa akin yun. At naramdaman ko kung gaano talaga nila ako kamahal. Grabe. Yung dinamayan nila ako sa journey ko, sa Opo. kung anong pinagdadaanan ko. Yeah. So parang, ayun po, sobrang blessed ako na meron akong mga anak na kagaya nila. Kasi hindi talaga po lahat may ganong support from the children and vice versa. Kaya ako yung reference ko lang was the video, pero from that alone kita ko na how much truly how much they love you po eh. Grabe.
May simula pa lang. Wala pa yung mga tanong. Nagkukumustahan pa lang tayo. Umiiyak ka na. Kasi tuwing tatanong talaga yun, talagang Oh, damang-dama ko talaga yung Cry naman. sobrang pagmamahal. Opo. Kayo naman, having parents like them, how was your childhood like? Or kamusta naman yung pagpapalaki with them? Or ano bang tamang term doon? How was your childhood like na? Yung upbringing. Upbringing, yan. Well, I would say na never ko na feel nung childhood naman namin na napabayaan kami, na hindi kami loved. As in, punong-puno naman ng pagmamahal yung household namin. And even if nagtatrabaho sila dalawa, si mami ay nagtatrabaho, si daddy ay nagtatrabaho. Si mami pa, bukod sa regular work niya, nagtatrabaho pa yan ng kung ano-ano, nagbebenta Sideline. ng mga kung ano-anong products, nagbebenta ng cake. Yan, ganun siya kasipag. So even if papasok yan ng mga 6 a.m., uuwi siya ng mga 11 p.m., Grabe. hindi namin na-feel na kulang naman yung pagmamahal. Hindi namin na-feel na wala kaming mom na nandun to guide us. Kasi nagagawa pa rin niya yun kahit na ang dami niyang extracurricular activities para naman, pero para rin sa amin. Tama. Para rin kumita at para rin ibigay sa amin. Yung, So, sobrang thankful naman nga na ganun ang aming mother and ganun si daddy na napakita yung love sa amin. Growing up lang din, lagi lang rin kami niyang, tinatalakan. Lagi naman kaming na... Akala ko growing up, nandiyan naman si Alex. Ay, hindi. Bobby? Hindi, yan si mami kasi ever since madrama din talaga, matampuhin. bakit naman? Matampuhin talaga So, siya. sensitive lang po talaga ako. Masyadong maramdamin, ganyan. Opo. Parang, pag hindi mo lang ako napansin, nagtatampo na ako. Paano Ganun. po yung tampo? Patingin. Gaganon siya. Pero gaganon siya, pero pagka kinalabit namin talaga. Hindi lang po ako nagsasalita. Pag alam nilang hindi ako nagsasalita, Ay, mas nakatakot po yun. medyo nagtatampo na ako noon. Ganon. Pero si mami naman, mabilis naman malambing din. So magyatampo siya, pero pag inano mo naman, pag inamong mo naman, Ganun iiyak na. Iyakin talaga po siya. So ganun naman yung dynamics nung family namin. Kami, puro kalokohan. Si mami, puro drama. Binubuli nila ako eh. Ay, ba't nyo naman binubuli si Sobrang ma'am? galing nilang mang-asar. Yung parang kukulitin lang nila ako na i-joke lang nila ako. Pero sa akin, tinitake ko siya as in parang totoo. Gano'n. Tapos iyak na ako. Gano'n. Huwag mo naman sinasabi na... Binubuli Oo. ako. Binubuli. Grabe naman. Galing kasi nilang mang-joke. Tapos, Ayun. yun, iyak na ako. Actually, meron ngang joke si Kat na kapag tumanda si mami. Ikwento mo naman yung joke Uy, mo. wag yun. Hindi, ikwento mo. Huwag yun, te. Hindi pa nga sikat ka-cancel. Na binibiro namin si mami. Actually, si Kat kay Kat talaga yung Ay, galing na hindi joke po, na mabait to. po ako. Pang Patreon na Mabait lang po po. ako. Mami, pag tumanda ka, iiwan ka namin sa basement, ikakadena ka namin. Pero alam naman ni mami na joke Grabe lang naman yun. yun. Kasi Okay. nandito naman kami. And sinusuportahan naman namin siya. Gusto lang namin talaga siyang kulitin most Mabilis of the kasi time. siya talaga mag-react. So, ang sayang makuha nung reaction sa kanya. Pero, yun nga, after, syempre suyo-suyo tayo. Ina-assure naman namin Pag na nagtampo na. aalagaan namin siya hanggang end of time. Parang saya naman ang family nyo. Ikaw naman ka, do you have any memorable childhood memories? Memorable? Tas memories? Yun, pero good childhood memories or may gusto kang share? Ako, well, may isa lang talaga ako laging naalala kasi si mommy, dahil nga, siya, provider talaga siya. Yung favorite ko lagi na ginagawa namin, dati nung bata kami, nung medyo, medyo okay pa ang life at hindi pa ganun kataas ang inflation. Yan. Shout out sa gas. Shout out sa gas. Ang grabe. mahal. So, nung time na yun, nung bata kami, as in mga grade school pa lang, dadali niya kami sa sa grocery. Aha. Tapos,
pagpunta namin doon, hayaan niya kaming tatlong magkakapatid na kunin yung mga gusto namin. Syempre, bilang bata, hindi naman kami OA kumuha. Hindi naman kami kumuha ng TV, guys. So, syempre, Cellphone lang, takbo no? kami sa... Ay, Honor ang kukunin. honor. Hindi. Naipasok. Punta kami syempre sa mga candies, ganyan. So, yun yung favorite memory ko kasi parang feel namin nasa amin yung world, ganon. Yun lang naman. Actually, sobrang swerte nyo. Kasi hindi nga lahat binibigyan ng opportunity ng ganun eh. Kung sa iba, it would look like na maliit lang na bagay yun. Yung, sige, go lang. Kuha ka lang na kahit anong gusto mo. Pero not everyone can have that support. So, again, you guys are very lucky to have a parent like Ma'am Lynn. Yes. Yes. Blessed talaga po kami kasi hindi naman siya nagkulang sa pag-provide and at the same time sa aruga din sa amin. So, thank you. Saka So- lagi niyang, parang ginagawang madali yung life para sa amin. Kahit alam namin na nahihirapan na siya. Yun, pinapagdali niya lahat. Ayun, ma'am. Narinig niyo po yung mga message ng mga anak niyo. Ano po bang how were they like growing up? So yun naman manggaling yung kwento dapat. Wait lang. Paupo muna yung camera. So yun naman po manggaling yung kwento. Kamusta naman na pinapalaki niyo po sila? Sakit po ba sa ulo? Or... Totoo ka, sinabi mo yan. Totoo ka, sinabi mo yan. Silang tatlo. Tatlo sila magkakapatid Opo. eh. Walang time na hindi sila nag-aaway. Ganon sila. Pero, ang maganda sa kanila, nag-aaway sila ngayon, mamayan, masaya na sila naglalaro ulit. Hindi natapos yung isang araw na magkakagalit sila. Mag-aaway sila, mag-arambulan sila dyan. Tapos mamaya, magkakasama na naman sila. Masasaya silang nagkakatuwaan ulit. Ayun. Magaling. Pero, Hindi. Buti nga po ngayon, kalbo na kami. So, hindi na kami makapagsabunutan. Wala na makukuha. So, Wait lang. okay. Hintayin po natin yung panganay namin. Siya ang sasabunutan. Sasabunutan. Siya na lang kasi hindi kalbo. So, Okay. siya ang alay. Pressure niyo sa comments. Kayo ba? May gusto rin po ba kayong i-share na memories nung sa bahay niyo? Mga kulitan moments? ay, marami po kaming kulitan. Ang kulitan namin, yung pagpapaiyak nila sa akin. Ayun yung... Ay, grabe. Uy! Hindi po yung totoo. Ayun, kasi... Pero ang pagpapaiyak po namin kay Mami ay tears of joy. Ayun po. Tears of joy po ba talaga? Marami po. May tears of joy, merong pangungulit sa akin, napapaiyakin ako. Pero mostly talaga tears of joy. Yung mga isusurprise nila ako ng, Mami, may bibigay sila sa akin. Sweet. Itong anak kong to, sobrang sweet to. Magpapadala siya ng message sa cellphone, ganyan. Tapos, Ibang anak yun. Sa'yo, hindi. tapos alam mong pag binasa mo, tatamaan ka sa dibdib mo. Tapos iiyak ka na. Iyak ulit siya. Ganon sila. Okay, on that note, Mami, sinabi niya kasi magpapadala ako ng message, tapos iyak siya. Nagpadala ako sa kanya ng message. Na first time ko narinig yung mapa ng SB19. Okay. So, sobrang na-touch ako. Ang ganda. Parang mapa, ako naman. Ganon yung message. Umiyak talaga ako nung napakinggan ko. Sinend ko kay Mami, Mami, ito yung song ko for you. Scene. Walang reply, walang response. Ang galing. So sabi ko, Kasi hindi ko pa siya nabasa. Ito naman masyado maramdamin. Baka na-click so, lang, hindi ko pa ganun. siya Hindi. nabasa ng dire-diretso. So, Opo. hindi ko pa alam yung meaning. At hindi ko alam yung kanta. Okay po. So, hindi ko pa alam yung kung paano ko siya basahin o ano. Pero nung nalaman ko yung messages na yon, tapos yung tunog ng kanta, umiiyak talaga ako. Lalo na pag naririnig ko yun, naalala ko siya. Naulit. pero hindi niya ako nireplyan pa rin. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya ako nireplyan. Pero sinabi So sana ko balikan dapat. mo, Mami, mag-backread ka. Mag-thumbs up Replyan po, mo, eh. ganun mo, tapos ganun na lang. Kahit thumbs up lang, Mami, para at least I feel Pero sinabi ko recognized. naman sa'yo, pag naririnig ko, umiiyak ko. Ganun. Mami, hindi nagpe-play. Bakit ka umiyak? Sample nga ng Ala. mapa. Guys, ito na po ang start ng aking singing career, recording artist. Charot lang. Ayun ay, kapag babayaran ako ng honor, para mag-perform at kumanta, kakanta po tayo. So, honor, alam nyo na, Baka naman. recording artist, baka gusto nyo mag-expound ng business. Call me. Okay. So, thank you for sharing your mga family kulitan. So, nandito na tayo sa segment and where kung bakit siya tinatawag na The Toughest Talk. So, meron na tayong series of questions. Of course, choice yun naman if you want to answer. But, please answer.
Ayun. Kita mo. So this question goes to okay na po ba kay Mami? Wala pa yung tanong, May. Umiyak ka na. Lapuwing po ba kayo? Medyo. Yung ilaw. Oo, Yung ilaw masyado, ba? ano yata yung ilaw. This question is for all of you guys. Kung sino yung gusto mag-start, open naman yung mic natin. This would talk, wow, okay. Kahit ako, wow, this is tough. Okay. Ngayon ko Nakakaba lang din naman nabasa. yan. Can you recall when this all started? Yung moment where you found out na, oh, positive or may naramdaman na po kayo. What were the signs you noticed and how did it happen that day? If it's okay to talk about, kayo naman po. Okay lang. Actually, wala akong symptoms ng sakit ko. Sobrang fresh yung po po eh. Wala akong symptoms ng sakit ko. Nagkaroon lang ako ng lymph nodes. Kaya nagkaroon ako ng, ayun yung pina-check ko sa Okay. doktor kung bakit may mga lymph nodes ako. Pero yung tungkol sa sakit ko, parang wala naman ako naramdamang symptoms. So nung chinek ako ng doktor, sabi niya, i-extract or tanggalin natin para i-biopsy. So nung inoperahan para tanggalin yung lymph nodes sa may inguinal ko, biopsy, ang resulta, carcinoma na stage 4 kagad. So yung nangyari po is first time you found out stage 4 kagad yung Opo, result? that was June 9, 2023. 2023 pa. Okay po. And then, ano po yung parang naging overall reaction? Siyempre, nung sinabi ng doktor sa akin, na-shock ako. Parang walang pumasok sa akin. Parang blanco. Hindi ko pa siya na-absorb kagad. Tapos nung nakauwi na ako sa bahay, saka ko lang siya napag-isipan. Umiyak lang ako. Tapos that time, parang ayokong sabihin sa mga anak ko. Kasi parang hirap tanggapin na may sakit akong gano'n. Tapos stage 4 kagad. Parang ayokong sabihin sa kanila. Kaso lang, syempre may maggagamot ako, magkikimo. Sinabi ko sa asawa ko, magkasama pala kami ng asawa ko. Sabi ng asawa ko, sabihin natin. Kasi part sila ng family. Okay. So ayun, sinabi ko sa kanila, pero yung isa kong anak na panganay, hindi ko nasabi dahil nasa abroad siya. Okay. Yung mga kapatid niya na lang yung sabi. Kasi parang ayokong bigyan siya ng Additional alalahanin. stress. Oo. So ayun, doon ko lang siya, yun yung time na nalaman ko. Tapos, hindi pa nila alam yung kung anong klaseng cancer ako meron. Kasi nga, metastasize na kagad yung cancer ko. Lumabas na kasi siya. So, hinanap pa kung ano yung cancer ko. So, lahat ng lab, Tests. lahat ng test, Pinagdaanan. tinry namin. Hanggang sa PET scan siya nakita. May umilaw sa may tiyan ko, sa baba. Tapos colonoscopy ako, endoscopy. Doon sa colonoscopy, saka siya nakita na may sigmoid. May polyps ako sa sigmoid. So, kinuha yon, biopsy, yun. Siya na yun. Okay. For you guys, Kat, and what was ano yung overall reaction niyo nung nalaman niyo yung news na to and how was the journey? Ako nung nalaman ko kasi talaga siya, nasa labas ako, tapos tinawagan lang ako ni Mami tsaka ni Kat nun. Kailan mo nalaman yung news nung Nung June same day naman, sinabi naman sa amin ni Mami, pero kasi I was not at home, so tinawagan lang ako. I think nasa mall yata ako nung time na yun. Tapos nung sinabi sa akin, nag-book agad ako ng ride para pauwi. So, buong ride ko pauwi, umiyak lang ako. Kasi sobrang disbelief na nangyari yun. Kasi sobrang healthy ni Mami. Never yan nag-sick leave. Never yan na For my hospital. entire life na nagkatrabaho ako, Opo. wala akong sick leave, wala akong sickness. Siguro sakit ng ulo, sipon. Pero never akong nag-sick leave dahil may sakit ako.
Kahit lagnat po, hindi yan nagkakalagnat. Super mom talaga, kaya nakakagulat. Kaya nung disbelief talaga yung una kong nakuha. And nung napag-usapan naman na, I will be honest na in denial talaga ako hanggang sa ilang years. Actually ngayon nga parang ngayon lang na pag-uusapan namin out loud talaga. Ngayon ko lang siya na-embrace. Kasi before, in denial ako na hopeful lang ako. Kasi nag-in remission naman si Mommy. Thankfully. Kasi nag-undergo siya ng chemo treatment na 8 cycles before. Tapos after that, nag-in remission na siya. So, medyo naging stable yung cancer. For audience, can you define ko ano yung remission? Ayun. So, yung remission po is hindi na nag-active yung cancer cells. Okay, good. So, hindi na siya kumakalat and possibly nawawala na. Ganun yung naging stage ni Mommy nung after 40 ng years, so. after nung chemo treatment niya na 8 cycles. So ako, parang nag-work yung pagde-deny ko. Na, kasi ganun yung thought ko na parang i-deny ko to sa utak ko hanggang sa, pero ginagawa pa rin naman namin lahat nung process ng pagpapagamot. Pero ayoko lang siyang i-accept na parang may cancer si Mommy. Ang inisip ko, i-deny ko to, gagawin namin lahat. Hindi ko siya parang yung i-embrace talaga. Hindi ko siya i-embrace. Isipin ko lang na meron lang siyang sakit, nagagamutin, Pinapagaling lang. tapos gagaling siya. Ganun yung mindset ko nun. And true enough, nangyari. Like, nag-remission. So, we really thought, Mommy is out of the woods. Kasi for some time, malakas naman na rin siya. Nakasama pa siya sa mga Running. takbo-takbo namin. Walk-walk namin. So, very hopeful talaga kami. Not until this year, nung February, na-confirm, after series of PET scans, na-confirm din naman ngayon na may bumalik na tumors, na lumalaki ulit yung mga bukol niya, and yung PET scan niya na last ay may mga umilaw ulit. So, nag-reoccur talaga yung cancer. So, dun kami nag-usap-usap talaga na kailangan na namin siyang very serious about it. What's the next course of action? And ang nabigay naman din sa amin is mag-chemotherapy again, which is more aggressive, which led to the need po Loss na of hair. magpakalbo kasi grabe yung lagas ng hair ng mommy ko. Kasi nung first chemo ko, wala namang lagas ng hair. Okay po. Ngayon lang. Kasi mas Mas Ano yun? aggressive Kasi kasi yung subtle pa gamot. po yung gamot na yun. ano po ba yung difference ng subtle na chemo versus yung current? If it's okay to... Yung last Ask lang time kasi, yung 8 cycles, sandali ko lang yung tinuturok sa aking IV. Mga ilang oras lang po yun occur, yung ilang oras lang po siya sa hospital. Parang outpatient kami. Pipila After kami that, ng umaga sa okay. ospital kasi naka-public hospital lang din talaga kami. So pipila kami ng morning tapos gabi ay mga afternoon makakalabas na rin si Mommy. Okay. kaya ko yung katawan ko as in. Nakakalakad, commute pa Nakapag-jogging nga pa ako nga. Nakapag-commute pa nga din. But this time, sobrang kailangan ko ng 4 days sa hospital na Wow. IV lang. IV lang, yes. Kasi yung gamot na tinuturok sa akin, yung pinakagamot niya, kasi marami yung tinuturok it takes 46 hours bago maubos yung gamot. 46 hours. Kasi ganun po siya dapat kasatel ipasok dahil sobrang Aggressive po Aggressive siya. talaga. So Kasi dahan-dahan kung yung process. biglain siya, baka maapektuhan yung heart ko. Ganun. I see. Kaya nakamonitor yung BP ko, yung ganun ko. Kasi nga ganun siya ka-aggressive yung gamot. Ikaw naman, Kat, how was the journey for you overall so far? Ako naman po, well, nung nalaman ko siya, parang stunned din ako Parang, parang nakatingin lang ako kasi hindi ko Paano rin yung alam. stand? Parang nakatingin lang ako kay La Mami, ganun. Parang hindi nga ako maiyak kasi hindi ko alam kung ano dapat yung may feel, ganun. Tapos,
hanggang sa, basta parang yung mga tao sa paligid ko kasi yung friends ko parang nandun din nung time na nalaman ko eh. Yeah. So parang sila, okay lang yan, kaya nyo yan, ganyan. Ah. Tapos parang nakaganon lang ako. Kasi hindi Tulala. ko alam kung Oo. ano sasabi nyo, parang ganun yung nasa isip ko. Ah, Hanggang sa nilabas din nila ako, tapos doon ako umiyak sa kanila. okay. Ano, hindi ako iyakin, mother. Naiiyak na rin. Tapos yun. Ayun, parang ganun din kay kuya. Parang dinedenay ko din yung sakit Yung ng nangyari. mami. Ganun. Hindi ko din siya iniisip talaga na magiging ganun. Kasi nga sobrang strong eh. Kasi yan, hanggang sa, ang ginagawa lang, parang naka-autopilot kami, ganun. Parang ginagawa lang namin kung ano yung kailangan. Pero hindi namin iniisip talaga kung ano yung mga pwedeng mangyari. Actually, ngayon hindi ko talaga siya iniisip pa rin. So, ngayon naiyak ko talaga. Pero yun, ganun siya. Okay. Mm. So yun. Let's talk about naman yung journey nyo of paano tayo napunta sa pag-shave ng hair. Kasi doon naman tayo, yung video a while ago is, parang doon nyo pinakita yung utmost support nyo kay Mommy Lynn. What was going through your mind na bakit bigla mo siyang ginawa? Or motive? Parang ang ganda, fashion statement, ganun. Parang hindi ko trending yun. Parang yun lang naman yung gusto kong gawin. Sabi ko nga kay mami, wag ka nang pakalbo, kami na lang. Kami na lang. Hindi. Hindi. Kidding aside, nung nalaman namin na may cancer si mommy, kasi as a family, very, kami, bardagulan, happy, mahilig kami mag-joke, ganon. So, we try not to take things seriously. Okay. Kasi doon namin na, ayun yung coping mechanism namin. Tama. So, nung nalaman namin na may cancer si Mami, ang unang joke agad namin, may kailangan mo ba magpakalbo? Papakalbo na tayo lahat. Ganun na. So, pero that was a joke. At that time. That was a joke at that time. And never naman dumating na kailangan Kailangan. talaga magpakalbo. Even after the 8 cycles of chemo niya before. Yung 2023. Not until nagre-occur yung cancer niya and nagkaroon siya ng bagong chemo treatment na hindi na-advise din sa amin. After the first cycle, walang advice din yung doctor na possible malagas yung hair ni Mommy. Walang advice see. na ito yung mga effects. ito yung isa sa side effects. So wala sa isip namin. Hindi namin napag-isipan na baka magpakalbo kasi nga hindi naman kinailangan for the longest time. Not until the last week, the week after yung recovery niya, after niya magpa-chemo, 1 week siya nasa house lang, nasa bed lang. Kasi nga mahina talaga. As in, mahina talaga na first time namin makita si Mami na ganun. Like, Oo, kasi ako kasi talaga yung kasama ni Mami sa bahay, tsaka si Daddy. So, kami talaga yung medyo, kami talaga yung medyo nakakita kung ano yung effect ng chemo kay Mami. Yeah. So, nung time na yun, parang medyo nagulat din kami kasi nga yung unang, hilo-hilo lang, ganyan. Pero yung pangalawang session niya, na siya, nakahiga lang siya buong day. Tapos, minsan pa nga doon siya sa bed kakain. Si Mami ayaw niya yun. Ayaw niya talagang kumain sa bed. Tapos, yun, basta, hindi siya masyadong makatayo. Nahihilo siya, nagsusuka. Tsaka, nagpupup, ganun. Lagi masakit yung tiyan. Tapos, bilang kasama nga ni Mami, ako din yung lagi niyang tinatawag pagka nakikita niya yung hair fall niya. So, akala ko nung una parang baka normal na hair fall lang, ganyan. Tapos, nagpasuklay siya sa akin kasi kinakabahan siya eh. Sabi niya, Kat, suklayan mo naman ako, tingnan natin. So, pagkasuklay ko, grabe parang half ng hair niya napunta sa sa damit ko. Ayun, so parang nakaka-sad din. Tapos parang tinatry ko din talaga na maging light lang. Sabi ko, Mami, wala naman masyado, pero kasi kitang-kita talaga. Ang dami talaga. Minsan nga inaasar ko na lang siya. Sabi ko, Mami, parang si Kali lang yan yung aso namin. Kasi nagalagas din. Kung si Kali lang yan, dahil pang buhok niyo. Parang ganun. Parang sinasabi ko na, hindi, normal lang yan, ganyan. Pero yun nga, parang nakikita na yung, niya dito, parang hairline. napapanot na, ganun. Kaya yun, sabi niya, gusto na nga daw niya magpa-cut ng hair. na sobrang sakit kasi kasi sobrang important kay Mami yung pingang tissue. For the crying Kleenex naman. baka naman. Ano ba yan? Si Ora? Kleenex, sa daming exposure, oh. Sabi namin, hindi kami iyak eh. Guys, dito lang ako umiyak sa dami ng taping namin. Dito lang.
You've seen it So, here tough first. siya eh. Pero, Galing kami sa mga lahat ng TV station, diyan umiyak. Pero yun, so, mahirap siya kasi si Mami, sobrang love niya yung hair niya. Like, yung hair niya kasi gray na dahil 62 years old na si Mami. Hindi po halata. Diba? Parang kapatid lang namin. Parang 142. 61 lang. Ay, hindi. Tapos ang ganito yung hair niya, ganyan. Tapos ang ganda haba kulot. po talaga. Very kulot. Pero Tapos, natural. Alam mo, di ba si Jenny, nag-blonde dito? Siya, sa kanya galing yon. So Nakita Jenny, ni Jenny. hindi mo kinredit si Walang Mami. credit, Jenny. Oh my God, nakita ni Mami yung picture ni Mami. Nakita ni Jenny yung picture ni Mami, tapos nagpa-blonde siya ng dito lang sa harap. Kay Mami po galing yon. Hindi po si Jenny kasi ang dito nagpa-usap. lang yung blonde ko, yung ano ko, yung white hair ko sa unahan lang. Tapos black yung sa likod. Grabe. So, parang maraming nag-appreciate ng hair ko. Kaya natutuwa naman ako. So, before my birthday nun, tinanong niya kung ano yung gusto kong, Yes, kung ano yung wish ko sa birthday ko. Sabi niya on her phone. And then, Naipasok na naman. sabi ko, aside from gumaling ako, sabi kong gano'n, gusto kong magpa-hair makeover. That was February 20. That was Of my- this year. Yeah. Okay. Birthday po niya. ko. Tapos sabi ko, after na lang nung first chemo ko. Kasi nakasked na ako mag-chemo. Opo. 23 yung first chemo ko. 23 yung first chemo ko. So, after nun, saan dapat magpapa-hair makeover na ako. Hindi na nangyari. Dahil nga aggressive. nangyari naman. Ay, ano na nga eh. Pero no hair. No hair Ito na nga makeover. lang. So, yun. Kaya nung ginugupitan ako, umiyak ako kasi wala na yung beautiful hair ko. So, yung makeover pala na sinasabi ko, eto yun. Eto na yun. Maganda naman po kinalabasan eh. So yun din talaga yung nag-lead sa amin ni Kat na As support. mag-shave our heads kasi nakita namin how important Mommy's hair was for her. And nakita rin naman namin yung itsura niya there sa lawn chair na pagkalugay pala ng buhok niya, takot na talaga siya. As in, pagkaupo niya doon, pagkahawak ng hairdresser sa buhok niya, na wala na ngayon. As in, yung face niya, parang kita mo yung na-scared talaga siya, na-terrified siya kung anong mangyayari, kung anong magiging itsura niya after. And I think, at that moment, the greatest gift na kaya namin ibigay sa kanya is yung support Sabayan na nila. sabayan siya. Kahit nasigaw siya ng sigaw na habang wala na, gano'n na namin sabihin na, wag, no, ano ba kayo? Ganun yung, kasi ayaw niyang gawin namin yon. Kasi nga, love din naman namin ni Kat yung hair namin. Pero, alam namin deep inside na happy si Mommy na meron siyang karamay dun sa nangyari na yun. So ano po naging reaction niyo, Mami Lynn, nung bigla sila nag-shave ng buhok? Siyempre, nagulat ako. Kasi talagang totoong sinave nila yung buhok nila. Siyempre, ayoko naman. Kasi kawawa naman sila, mawawalan sila ng hair. Alam kong gusto rin naman nila yung, maganda talaga yung, lalo na to, maganda ang hair nito eh. Ganda pa rin. Mahaba. Ganon. Tsaka kawawa naman, hindi ko alam kung ano yung magiging outcome pag nawalan sila ng hair. Kaya sabi ko, talagang nagagalit ako, umiiyak na ako sa kanila. Pero masaya naman ako dahil alam kong sinuportahan nila ako deep inside. Tsaka, yun, proud ako, tsaka natouched din ako sa ginawa nila sa akin. Sobrang natouch ako nun. Kaya, yung iyak ko, sobrang yung iyak ko nun. Again po, sobrang thank you for giving us the opportunity to talk to you guys. And grabe siguro yung effort, especially with what I've heard, to just go here. Salamat talaga. Sobrang daming salamat. With all the support that you've seen sa video nyo, or not even video, kahit offline, yung mga people who you talk to, what has changed? Did any of your confidence change? Did you become more parang you wanted to show the world who I am, share my story? Ano po bang nangyari throughout this week? Sa Yes, po. aking perspective ko sa buhay, before kasi, ayaw kong ilabas yung sakit ko. Ayaw kong Opo. malaman ng ibang tao. Kung family ko lang. But, nung nangyari to, gusto kong ipakita ka sila. Gusto kong lumabas. Gusto kong ipakita sa kanila
para bigyan sila ng lakas ng loob. Lalo na yung mga taong kagaya kong lumalaban sa ganitong sakit. Opo. Gusto kong ipakita sa nila na wag yung mga taong may sakit na kagaya ko, wag nilang itago. Okay. Parang bigyan nila yun ng pagkakataon, yung mga taong nasa paligid nila, lalo na yung pamilya nila, na ipakita kung gaano nila kamahal ang bawat isa. Tama. Kasi konti lang yung natin oras natin dito sa mundo. So bigyan na natin ng pagkakataon na ipakita nila yung pagmamahal nila sa isa't isa. Tsaka yung support. Marami kasing mga tao na nagmamahal din sa'yo at nagdarasal Opo. sa'yo. Kaya wag niyong itago sa sarili niyo. Kailangan magbigay din kayong inspirasyon sa mga taong pareho natin na dumadanas ng ganitong karamdaman. Okay. Ganun. Sobrang proud ako kay Mommy actually kasi medyo private person si Mommy. Like, Totoo po yun. ayaw niya na, hindi siya machismis, hindi siya out there. Hindi Sobrang siya ganun. calm nga lang ng ano niya, postura. So sobrang proud ako na okay sa kanya na i-share yung story niya. Kasi very conscious din si Mommy sa mga isipin ng tao, sa baka may masabi. Pero now, na nakita niya na Ganun na po. kapag sinare mo pala yung story mo, hindi lang ikaw yung matutulungan din yung ibang tao. So, ang galing na Bigla ako nag-transform. nag-transform Totoo si yun. Mami. Bukod sa Kasi ako nag-transform talagang- yung ulo niya. Hindi. Talagang kay homebody lang talaga ako. Wala akong, hindi dapat kung nga saan ako. Meron siyang TikTok dati na hindi ako chismosa. Talagang hindi ako chismosa. Hindi ako lumalabas ng bahay para makipagkwentuhan. Pero ngayon, talagang okay lang ako. Sige, invite nyo ako para mag-share ng mga experience ko, ng mga ipaalam sa buong mundo na ganito ang pinagdadaanan ko at para maging inspirasyon sa mga taong kapareho ko na may pinagdadaanan. Okay. Biglang ganun na nga. Biglang nagbago talaga. Thank you. This question goes through all of you. Sa experience yung to, did it change in any way how you express love for one another? Okay. So I think very thankful ako sa experience na to. Bukod sa nangyari na share namin yung story namin, I think naging blessing. Ang pangit man pakinggan, sa totoo lang, na blessing ang pangit kasi pakinggan talaga na blessing in disguise ng cancer. Ano ba yun? Like, even gano'n man ka sarap pakinggan, ay gano'n man, Twilight gano'n mo effect. man isipin na positive mentality, ganyan. Ang pangit na sabihin mo na blessing yung cancer. Kasi hindi talaga siya blessing. Dahil grabe yung paghirap ni Mommy. Pero masaya ako na ngayon, even before na close na kami, naging closer pa kami talaga, na nakapag-bond pa kami talaga. And mas nakita namin yung support and love ng isa't isa sa mommy namin. And hindi lang kay Mommy, as in kaming magkapatid, it brought us closer together. Pero I would like to say din sa mga tao na wag nyo na kaming gayahin na parang mas Kailangan ipapakita pa namin yung love and support namin sa isa't isa dahil nagka-cancer. Hindi kailangan magka-cancer ng mga tao, ng mga mahal natin sa buhay para ipakita na mahal natin sila. Dapat, ayun yung default na expressive tayo. Kasi if hintayin pa natin na may mangyaring masama, that's so sad. It's late. Our life is so short. Hindi natin alam kung ano mangyari bukas. May sakit or wala. Hindi mo alam kung masasagasaan ka. Hindi mo alam kung anong mangyayari sa'yo. Knock on wood. Hindi mo alam. So, hindi dapat start yung cancer or yung anumang sakit. Hindi dapat ayun yung maging start para magmahalan. Para mag-express ng pagmamahalan. Kasi dapat, ayun yung default. Dapat nakikita na natin or napapakita na natin yung love natin sa isa't isa. I agree. May sakit man or wala. Tama. That was such an eye-opener for me
Though alam ko naman na-express naman natin yung love natin sa isa't isa before. Pero mas vocal lang tayo now. And hopefully, hindi kailangan makalbo or magka-cancer ng kahit sino sa pamilya natin bago natin i-express yung love na yun. Kasi wag tayo maging madamot sa love. Love yung Loudly. magta-transform. Love loudly. Magkaiba. Love loudly. Tsaka make time for your loved ones. Wag yung laging busy. Ganyan. Kung kailan convenient lang. Make time. Wala na ako sa flow ko. Pero grabe. Kayo Thank po, you. ano pong masasabi? Actually, good question. Feeling ko, ito personal na rin share ko. This is actually an eye-opener din, no? Na kasi ako, with my parents, I usually just talk to them when I need to talk to them. So, this is an eye-opener for me na tama ka naman eh. Na you don't need to wait for something to happen para lang mag-express ng feeling. Kasi you'll never know when it's too late. And saka mangyayari ang pagsisisi. Host lang dapat ako dito. Ba't pati ako na? But, yeah. Baka ngayon gawin ko after this when I go home, I'll just FaceTime my mom. Kasi siya rin, actually, wala siya dito. She's in the States. Nagtuturo siya doon. So, hindi rin kami araw-araw magkasama. Pero I can sense her struggle na hindi kami everyday nag-uusap. And I only talk to her pag convenient or pag nag-message lang siya. Which is, hindi okay. And because of you guys, I realized na it's really important to have a close family. To have a support system na always nandun sa'yo. Na regardless of what happens, kung ano man gawin mo to sickness or health or thickness or thin, nandun sila para sa'yo eh. Parang family will never judge you, basically. Siguro sa umpisa, mababad trip Pero lang. out of love, Out of yung judgment na yun. Tama. Kasi concerned sila sa'yo. Tama. Ayun, so listening to your stories made me realize na, oo nga, I'm being unfair to my parents. I should show affection more. So after nitong podcast na to, si AC po ay magbubook ng flight pa Punta- US. Punta ako New York, no? Tita, sama po kami. Welcome niyo po yung family namin. Pal, baka naman. Baka naman. Ayun. Sige. Medyo tatry ko mag-off-script. What motivates you guys right now with all the things that's been happening? What keeps you hopeful? Parang, ano ba ang nagiging, hindi nasabi yung coping system? Sige, what keeps you hopeful and what's your, saan kayo kumuha ng strength, basically? Ako, hindi ako, talaga. I have so much dreams for my mom kasi. Na wala pa yung cancer na yan. Sabi ko, deserve ni mommy ma-experience lahat ng kailangan na-experience sa mundo. Deserve ni mommy yung best. Kasi binigay niya yung best that she could offer to our family, to me. And hindi lang yun sa life, quality of life, kundi sa love din. So sabi ko, the least I could do is make her experience the best that she could sa life na to. Kasi grabe yung sacrifice ni mami nung bata kami. Like, ang dami niyang hindi nagawa, ang dami niyang piniling hindi gawin kasi responsibilidad niya kami. Sabi ko nga, I wish I could have met my mom nung wala kami. Nang bata pa siya. I mean, as in, sana nakilala ko si mami nung Bago pa maging magulang niyo. Oo. Nung hindi pa niya responsibilidad yung mundo. Ano kaya si mami nun? Ano kayang ginagawa niya? Ano kayang nagpapasaya sa kanya? I really wish I could have friends. I could have been friends with that woman kasi alam ko na sobrang amazing din nun. That's so nice. Kasi ang daming sinacrifice ni mami for us. So ano kayang nagawa niya on her own? So I'm always curious about that. Pero namomotivate ako lagi na hindi man na-achieve ni mami yung mga, syempre meron siyang mga dreams na nilet go para sa amin. I have dreams for her naman to experience the best life she still could have. Kasi 62, bata pa yun. Diba? Kaya pa ni mami Tama naman. kung gusto niya mag-skydiving, kung gusto niya
maging model pa at kung gusto niya maging artista pa, pwede pa. Pwede. ABS, baka naman. Ayun, so ayun lang, na namomotivate ako, regardless dun sa cancer or wala, namomotivate ako for my mom to still have the best life that she could live. Kasi she deserves more pa than that. Ikaw, Kat, what motivates you? Ako naman, yung future din. Kasi I know na marami pa kaming pagdadaanan and ma-experience sa life. So, ganun din naman. Gusto ko rin siya kasing makapag-travel pa, ganyan, makita yung world. Kasi si Mommy, actually, nung okay pa, mahilig siya sa travel talaga, kung saan siya nakakapunta. And gusto niyang libutin pa yung Pilipinas, buong Pilipinas, at saka yung ibang bansa, hindi pa siya masyadong nakakalabas-labas. Yes, kaya nga pupunta tayo sa mom ni AC. New York? Wait lang. Isa pa. Sebpak, baka naman. Sepak, PAL, AirAsia, kung sino man. Baka naman. Anyway, nasa tayo? Saan yung favorite nyong place na napuntahan nyo na nag-travel kayo, Ma'am Lynn? Para lang maiba na medyo Ayan, hindi magaan. pa napag-uusapan yan. Yes. Pati kami, hindi po namin alam yan. Ayun. Ako, paborito ko. Opo. Coron, Palawan. Bakit? I agree. Napakaganda ng nature doon. Napakaganda ng tubig. Ang ganda ng ilalim ng dagat. Opo. Yung mga corals and fish. Sobrang ganda. Sabi ko, ulit-ulitin ko yung Coron. Kung pwede nga lang akong pumunta ng Tubataha. Tubata Reef. Oo. Gustuhin ko rin. Kasi hindi ako marunong mag-dive. Diving. Oo. Ganda po. Sobrang clear. Hindi pa ako napag-coron. Sobrang clear ng waters. Sobrang ganda. Kasing clear ng... Sabi ko, yun ang babalik-balikan ko, yung Coron. Kung sa ano naman, if hindi problem ang pera, saan mo gustong pumunta? What's your dream destination? Makinig kayo, Paris. Paris daw. Paris, Marami Paris dyan. sa gilid. Oo. Parisan. Parisan. Yes. Oh. The original Paris. Paris. Baka naman. Uy, wag yun. Gusto ko yung Paris, Paris. talaga. Baka naman. Makinig. Paris daw. Paris. Kasi gusto ko makita yung nice to Eiffel know. Tower. Mami, marami daw pickpockets doon sa Paris. Masyado doon. Mga Pilipinas lang. Ano ko ba? Sige, hindi. Paris. Dito namin kiklaim sa Honor the Toughest Talk na makakapunta kaming Paris. Yun. Okay. Abangan namin yan. Paris Babalikan natin to. 2027, hindi... Here we OOE. come. Abangan nyo kami dyan sa Paris. Ayan na, Mami. Sponsored by Honor. Balik pala sa amin, no? Yes, thank you po. Dennis, Honor, ano mo na? baka naman. Dennis, Ison Pao. Kausapin na lang. Ito, going back, no? Para sa mga pamilyang, I'm sure meron dyan na facing the same situation as you guys. Especially for you, Mommy, people na hindi pa rin comfortable talking about whatever they're going through. Kasi, na-mention nyo nga, it took time for you to share in the, sa public. Kasi you won't know kung ano sasabihin nila or what. What is your main message sa mga taong wala pang confidence i-share or to share their experience or what's going on in their life? Ako nga, masasabi ko sa mga kagaya kung may mga pinagdadaanan. Normal lang yun na itago. Yung matakot ka, itago mo yung sakit mo. Kasi hindi mo alam kung paano ka matatanggap ng mga tao. Pero sa experience ko, mas okay pala talaga siyang i-share. Kasi ang daming nagbibigay sa'yo ng lakas ng loob, ng prayers, ng mga good things na magpapalakas ng loob mo, na magdadagdag ng lakas ng loob mo para mabuhay. Parang, nung ma-share, kasi ito nangyari sa akin ngayon, nung mabasa ko yung mga comments nila, mas lalong lumakas yung loob ko, mas lalong gusto kong lumaban kasi ang dami pala nila na nagmamahal at nagdarasal para sa'yo. So, yung mga taong merong pinagdadaanan kagaya ko, huwag niyong itago kasi yung mga taong nasa paligid niyo, gusto rin nilang
madama nyo yung pagmamahal na meron sila. Para paano ba yun? Ma-share nila lahat yung love na meron sila. Wag nyong ipagkait sa mga mahal nyo sa buhay na ipakita rin kung paano din nila kayo kamahal. Yun lang po. Yun yung masasabi ko. Wag nyong itago. Kasi ang dami nagmamahal sa inyo. At marami magdarasal at magbibigay ng lakas ng Thank you. ng mga comments para lumakas ang loob nyo para lumapan. Yun po yung masasabi ko. Grabe. That's yung mga sabi niyo, very, very powerful. How about sa perspective naman ng person who's yung relative mismo? How's the experience or what can you say about the people going through the same thing as you? Ayun po, kapag inalaw kayo nung family member nyo or nung loved one nyo na pumasok dun sa struggle na yun, na isama nila kayo dun sa struggle na yun. Kasi it's hard enough for them na i-share yung pinagdadaanan nila. Yeah. And kapag dumating yung chance na nag-open up sila, give the love. Give the love and make them feel loved talaga. Kasi wala na silang ibang panghugutan ng lakas kundi yung mga taong nakapaligid din sa kanila eh. So kung binigyan tayo ng chance na alagaan sila, na mahalin sila through their sickness, gawin po natin yun. Also, alam ko pong mahirap kasi talaga dahil hindi naman kayo may sakit eh. Pero na-experience mo din yung hardships nung lahat ng journey na yun. So, kahit mahirap, sana wag natin iparamdam sa mahal natin na burden sila. Kasi hindi talaga sila burden. Kasi yung love naman na bibigay nyo na yun, yung help na bibigay nyo na yun, it goes around. Kapag kayo yun sa inyo nangyari yun, tutulungan din kayo ng mga mahal nyo. So, wag po tayo maging madamot dun sa love na yun and never make them feel na they're a burden. Kasi kapag mahal mo, hindi naman yun burden na ibigay mo yung pag-aalaga. So, I just wish na all of us could be the support that our family member needs. Kasi now more than ever, kayo nila kailangan. Yun. So, ayun po. Magmahalan lang po tayo at wag natin ipagdamot yung pagmamahal na yun. Ako naman po, make sure lang na laging sasamahan po yung family member natin na may sakit. And yun nga po, mag-make time kahit busy. Katulad po namin, kahit naman hindi kami laging available din. Parang nagsasalitan din po kami kung sino yung pwedeng nandyan para hindi lang alone din si mommy. Tapos, alamin niyo po kung ano yung makakapagpa-happy sa kanila. Try niyo pong samahan silang maging active, ganyan. Kung ano po yung makakabuti sa kanila, i-encourage po natin sila dun para po hindi sila mag-isa. Kasi pagka mag-isa sila, parang tatamarin din silang gumalaw. So yun, samahan lang lagi sila para makabuti rin po. Okay. Thank you. So, guys who's watching, just remember, you are not alone. Meron mga taong nandyan para sa inyo to support you, whatever you're going through. And with that, guys, with all the positivity and encouragement you've been receiving, we pray and hope all the blessings and safety for the whole Luzon family to overcome this tough challenge. No? And on behalf of Honor Philippines, we want to help your family with some few gifts. So ito, I'm sure din nyo to alam. So we have here 3 Honor devices. So one is the Honor Pad X8A. So tablet. Thank you po. To help. This is Honor X8D. So ito yung pinakabagong nilaunch namin. Ay, So, wow. para kay Mommy kasi lifestyle phone. Ay kay Kat pala. And then kay Mommy Lynn, Honor X9D kasi siya ang pinaka-tough sa inyo. I love it. Our toughest one. Sige, if you can show. Ay, show natin. Ayan. Yep. Wow. So, sealed pa yan. So, yan talaga, it's really on behalf of us. Thank you guys for... Yung unboxing po sa TikTok account ko na lang at Ariel Luzong. Ayun. Ayan po. And dito lang rin natin makikita sa The Toughest Talk
itetest po natin yung honor sa ulo ni Mami. Kung gaano po anong mas tough, si Mami or yung Honor X90? Pang ano yun, Patreon subscribe. Oo, mag-subscribe na lang po kayo. Itutuloy namin sa separate account. If naka 10 million views, hindi. Ay, yung pag mga 10 million views ko, consider ko nga. Ay, 10 million Thank you views so daw. much. Magpapakalbo si AC. Ay. 20 million views, ipupokpok ko to sa ulo ni Mami. Ayan, and guys, this has been one of the toughest episodes yet. It's so good to have you guys here, no? Thank you so much, Uzong family, for sharing your wonderful story, especially not just for us, it's really for our Honor fans, no? This is, I would say, the epitome on why we do the toughest talk. It's really Epitome. Nice. spell E. peak na lang. And with that, this ends our episode 6 for the toughest talk. But before that, do you have any last words for our Honor fam? Huwag there? naman last Naman po. words. Grabe Grabe naman. ka. Ay, ano ba dapat? Oh my God. Ay, sorry. Any Parting, Words ay that you ganun want- din. Ano, diba? Parting, hindi, mali Paano, rin, diba? mali. Any Bye, words. ganun na lang. any ha? Any words. Any words to share before we end our podcast? Ayan na lang. Go. Mami, baka may gusto ka pang sabihin. Sa fans mo, sa nag-support. Actually, sobrang dami pong natutuwa kay Mami, nag-support kay Mami. So, kaya I would be putting out more content with Mami kasi Abangan namin yan. grabe. As in, star na talaga siya, Mami. Star Artista pero, era. pero kalbo. So, Mami, baka may gusto kang sabihin and thank you din sa mga tao po. Tama. Yung mga taong nagko-comment sa akin, nagpapasalamat ako sa at nagpapasalamat ako sa Honor kasi nag-guest nila kami dito. I'm sure mas marami pang makakapanood at comments at magbibigay ng lakas ng loob sa akin. So maraming salamat po sa inyo. Sana po nag-enjoy kayo dito sa guesting natin. Of course. Thank you so much, Honor. Thank you guys. And that's it for the Toughest Talk episode 6. See you guys every Friday, 5 p.m. on Honor Philippines official pages. Please catch our podcast on Spotify, YouTube, or Facebook, or wherever you get your podcast. Again, I'm AC de Guzman, and see you guys till the next episode. Bye! Bye! Bye. Thank you.